Good morning. Good morning. Diyaman kami kini Apo Diyos nakatakdal kami pa eh. Dito isa nag Calding Fellowship kami. Idi Friday. So ngangin mato ti uric acid. So we praise the Lord that we can share our voices with you this morning. And this morning, I want to take this privilege to give thanks to everyone who supported our young people in hindi napalabas nga KESI conference. Agyaman kami ti panag-support tayo and most importantly, your prayers. And this morning, since adotin na adal mi ijay KESI conference, this is a good chance that I can also share what we have learned from the conference here in our church this morning. So we had a main theme, and we had different topics for our lectures. But this morning we will be studying the first of the three main topics that we have learned from the KESI conference. So before we go to our main topic, I want to present two major truths in life that I believe we can all agree. We can all agree on, regardless of our differences in life principles or even minor beliefs or maybe experiences and even culture. Number one, life is full of challenges and trials. Agree kayo ba? That kahit ano pa ang ating katayuan sa buhay, kahit ano pa ang culture na meron tayo, ano pa man ang environment na meron tayo, we are not exempted in life's challenges and trials. And secondly, as humans, we have weaknesses and limitations. Do we all agree in these two truths? Yes, life is full of challenges, and as humans, we have limited knowledge, limited capabilities, limited strength. We have weaknesses and lack of understanding most of the time. Since we all agree to the reality that life is full of trials and we have limited capabilities that exposes our weakness in different aspects of life, do you also believe that we need something that we can develop to withstand life's challenges and trials? Do you believe? We need to develop something that can help us to withstand and endure life's challenges without compromising our faith and relationship with Jesus Christ. I want to use this very relatable illustration about building a house. Kung yung bahay natin
dinaanan ng malakas na bagyo, nasira yung bubong, may naglig sa bintana mo or sa ceiling mo, or pwede rin may mga nasira na gamit. After the storm, what will you do? Repair. Okay. The very direct response doon sa storm is to repair. But, kung tayo po ba ay magre-repair nung mga bagay na nasira na recently, i-repair mo ba siya sa kaparehas na paraan? Or you will do something, you will do some innovations to improve the structure of your house. Para pag dumating ang mga kasunod pa na storm, kasi totoo din, hindi lang ang buhay ang hindi maiiwasan ang challenges, pati ang mga storms darating at darating sa bahay natin. So, i-repair mo ba siya kung ano siya dati, or you will do some improvements para pag dumating yung storms, darating at darating yan, hindi na to masisira at hindi mo na kailangang i-repair ulit. Practically, okay siya kasi less gastos and mas secure ang mga tao sa loob. The direct response is to repair it kung ano man siya before. But the practical and better response is to repair it and do some innovations para magkaroon siya ng better storm proofing. Kung dati naglilik siya, you will address it better this time. Para pag dumating this January, may bagyo na ba tayo? Kasi magsisimula ulit yan sa letter A hanggang makarating tayo ng buong alphabet. So, if there is just something that I can develop, maybe innovations or improvements, and use it for storm-proofing my house, I want it. Kayo ba? Gusto niyo din ba yun? Gusto natin na tayo ay secured and safe. But in life, with these two major truths in consideration, if there is just something that I can develop and use for storm-proofing my life, I want it also. Hindi po natin sinasabi na ang buhay Kristiyano, again, ang buhay Kristiyano, ang usual encouragement sa atin, magkaroon ka ng relationship kay Jesus Christ para mabawasan ang problema mo. Para hindi ka na mamroblema, hindi ka na mahirapan sa buhay. But the reality in life, even though we are already Christians, life is not a storm-free life. Christian life is not a storm-free life. But the Lord wants us to read the Bible, have a deep relationship with Him, so that we can have a storm-proof life. If you've been looking for something that you can develop and help you in facing trials or storms in life over and over again, or if you've been practicing that something in your whole life and can't find the specific word or term for it so that you can develop it more and pray for it,
This is what I want us to learn this morning. We need to develop resilience. We need to develop resilience if we desire to strengthen our foundation, ourselves, on how we respond to life's challenges. We need to develop resilience. Resilience will help us withstand difficulties and bounce back stronger. As much as we want, every time that we will fall, we will struggle, we will repair and provide solution. But the Lord wants us to experience better. Not only repair, not only to provide solution, but after every trials, He wants to strengthen you so you can bounce back stronger. And resilience is what we need for that. As we go through, let's define first what is resilience. By the way, this is the main topic, one of the main topics of Pastor Nelson De Jesus that I want to relate to you so that para na rin kayong nagkesig. Para na din tayong naka-experience ng camp or conference. So according to Google and Pastor Nelson, resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. Pag nagkaroon daw ng difficulties, makarecover siya agad. Meron siyang skill that nadapa siya, kaya niyang bumangon at mag-recover agad. Secondly, resilience is the ability to adapt and keep going despite stress, change, or setbacks. Ibig sabihin, kaya niyang mag-adjust and kaya niyang mag-focus sa kanyang goal regardless kung ano yung kanyang nararanasan. And last, I added this to further define resilience. The capability to bounce back from difficulties and emerging stronger through it. Ang resilience daw is meron kang capability or desire na kahit ikaw ay mag-struggle, ikaw ay malugmok, ikaw ay madapa, hindi lang basta makakabangon ka, kundi parang mas magkakaroon ka ng caution. Mas magkakaroon ka ng mas magiging cautious ka and careful ka na hindi na madapa ulit. So what will you do to prevent na madapa ka ulit? Mag-ingat sa paglakad, tignan yung dinadaanan. So hindi ka lang basta naka-recover, you develop a mindset that you can prevent na madapa over and over again. Now, do you know some stories of people that have gone through challenges in life? Meron ba tayong kilala ng mga popular personalities or maybe relatives natin or maybe tayo din mismo na dumaan siya sa pagsubok. But instead of giving up and compromising, they found strength in God and endured the hardships. And now they are. Hindi lang sila basta nag-endure. Hindi lang sila basta naka-recover.
Now they are stronger and wiser than before. Meron po ba kayong alam na mga stories na ganyan? Na ang sarap gawing encouragement and motivation sa buhay. They now have more endurance than before. Mas mataas na ang tolerance nila sa problems. They are now wiser in choosing what path to take and decisions to make. Kung dati, ganito nila kaharapin yung pagsubok, nakita nila hindi effective, nakadevelop sila ng something that they can use in the future. Para pag dumaan sila sa kaparehas na problem, alam nila na mag-respond better. And through them, God produced a beautiful story that can encourage many more people. Meron po ba kayong mga alam na biography or sabihin natin personal stories of some people na ngayon sikat na siya at tinuturo na yung kanyang buhay sa mga conference, sa mga seminars? Be like ganito, or katulad ni ganito, maging ganito tayo. Because sila ay dumaan sa paghihirap and sila ay nag-endure and naka-recover at nag-bounce back stronger. Very relatable sa isang buhay ng isang tao. Kasi ang tao, madadapa, may weakness, and malalagpasan niya yung problema, and magkakaroon siya ng magandang testimony para i-share sa iba. Very relatable. Kaya usually ginagamit yan sa mga preachings, ginagamit sa mga seminars. Diba, maraming beses na rin po kayo na sa preaching, merong mga na-mention na stories ng mga people na wala sa Bible. Kasi, na-motivate ang tao dahil sa kanilang ginawa. Pero, I believe, meron ding tatlong kinds ng story. Katulad ni David sa diniscuss ni Pastor Charlie. Yung tatlong klase ng story. The good, the bad, and the ugly. Yung good is a story that can motivate and be taught in different generations because of the character that deserves to be imitated. Pag good story, makikita niyo po yung tinuturo sa mga children. Pag good story, ginagamit siya bilang example, motivation. Yung mga good story, tinuro sa Sunday school kids, tinuro na sa young people, pwede pa rin ituro sa senior at sa all ages. Christian man o hindi, dahil relatable siya at magandang gawing motivation. Yung bad naman, ang dali niyang kalimutan, can be easily forgotten because it has a very common storyline or ending. Diba pag tayo may mga pinapanood sa movies, maganda ba yung pinanood niya sa sine? Hindi maganda kasi expected ko na yung mangyayari at ang pangit mong ending. Parang hindi siya worth ipasok at ilagay sa ating mga utak. Pero pag yung good story, ganda ng movie na napanood mo, kahit kinabukasan, iniisip mo pa rin. Kahit sa mga ilang beses pa, siguro i-recommend mo pa siya sa iba. Uy, ang ganda nito. Dahil ang ganda ng story. Paano naman yung ugly? Can linger into people's minds
because of how ugly it is, and taught to children so that they can avoid it. Ano po yung mga klase ng ugly stories na napakinggan natin? Actually, sa Bible po meron din na isang tao na dahil sa kanyang ginawa, tinuturo siya sa preaching, sa Bible studies na pag-aralan natin kung sino siya. Pero ang bottom line, ang conclusion is, wag natin siyang gagayahin. Di ba? For example, since open naman tayo dito, and gusto ko gamitin example para magkaroon kayo ng idea kung ano yung ugly, good and bad story. Gusto ko sana sabihin na pasintabi muna sa kumakain, pero hindi pala pwede kumain dito, so kasalanan nyo na lang kung kumakain kayo. Example, narinig ko sa isang tatay. Sabi niya sa kanyang anak, "Anak, mag-aral ka ng mabuti. Pero, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka mag-top 1, tay, gusto ko maging inspiration. Top 1 ako, kaya pag kwinento ako sa mga pinsan ko, sa relatives ko, galingan din nila." Sabi nung tatay, ang ganda, pwedeng maging motivation. Pero, sabi niya sa anak niya, "Sige anak, kung kaya mo. Pero kung kahit hindi ka mag-top 1 para sa akin, kahit hindi ka maging achiever, wala kang masyadong awards, ipasa mo lang. Isa lang ang wag na wag mong gagawin. Wag kang dudumi sa short." Bakit daw? Kasi yung top 1, makakalimutan ng tao yan. Pero pag kayo nag-reunion after 10 years, 20 years, ay, siya yung dumumi sa short. Siya yung natandaan, di ba? Example lang to, pero that's how stories work. Minsan, yung mga usual na nangyayari, hindi tumatatak sa isip ng tao. Pero yung talagang mga extreme good, extreme ugly, yun ang tumatatak sa utak ng bawat tao. Kayo ba, kilala niyo kung sino yung first honor ng grade 1? How about nung grade 6? Valedictorian nyo. Except kung kayo yun. Pag nakita-kita kayo sa reunion, ito si top 1. Hindi naman ganun eh. Ang pag-uusapan, minsan yung ugly, minsan yung yung ginawa mong masama, kalokohan. Nag-iba naman, yung good na ginawa nila. Pero yung mga normal, top 1, 5 yung awards niya, ang dami niyang medals, hindi usually tumatatak. So my point is, that how stories work. Nagkakaroon siya ng impact. Kung good, positive, motivating. Kung negative or ugly, doon siya magkakaroon ng negative impact sa tao. So as we go to our main discussion, the title of our message this morning is Resilience in Times of Trials. And the best example of resilience in times of trials that we can see in the Bible, in the Old Testament, is Job. We know the story of Job. Who is Job? Job was a wealthy man. Pinakita po sa mga unang verses nung binasa natin kanina that andun pa mismo yung exact amount ng kanyang kayamanan. Meron siyang 7,000 sheep and so on and so forth. Tinanong ko nga nung nag-Calding Fellowship kami, magkano ang isang tupa?
Magkano ang isang kambing? Nalaman ko yung price. How much more ito si Job? 7,000. Siguro mas mahal ang kalding kaysa karnero, di ba? But 7,000. So kahit mawala ang kalahati dito, parang walang problema. But ganun siya kayaman. Hindi lang livestock possessions ang meron siya. Meron din siyang mga servants. Ganun siya ka-wealthy. Si Job also is a righteous, God-fearing man. And sa sobrang righteous and God-fearing ni Job, pati yung Panginoon mismo nakaback up dito sa kanyang righteousness. Anong meaning nun? Mamaya po makikita natin, sa sobrang righteous ni Job, kaya siyang ipagmalaki ni Jesus Christ, ni God the Father sa enemy or kay Satan. Mamaya po, titignan natin yan. Sobrang righteous niya na siya ay God-fearing at may good relationships sa Panginoon. Si Job ay dumaan sa unimaginable suffering, loss of wealth. So ano po yung nabasa natin sa verses 1 to 5? Lahat po yan nawala. Except sa kanyang asawa. Loss of wealth, children, health, and reputation. Even friends. Yung friends niya, sabi, baka kasi kasalanan mo yan, kaya ka dumadaan sa ganyan. Babasahin po natin yung Book of Job. Is makikita po natin talagang unimaginable yung kanyang suffering. Tingnan natin kung paano siya nag-respond sa mga ito mamaya. But to summarize ang kanyang response, he remained steadfast in faith. Sa paanong paraan, pag-uusapan po natin this morning. Ngayon po, I want to share 3 facts about Job's trial that we can see in the chapter that we have read and in the next chapters na meron po ang Book of Job. And according to Pastor Nelson, merong reason, realities, and response tayong makikita sa nangyari po kay Job. And ano yung ginawa niya that we can adapt so that we can develop resilience. First one, the reasons for his trials. Very important. We must understand that Job did not suffer because of sin, but by God's sovereign initiative. And as we proceed, we will learn about what are the 3 things that we can consider about God's initiative, the realities of Job's trial, and the lessons that we can learn from his life. As we proceed, let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you for this time na nakariin kami, tapno ornong kami, tapno mapadayawan, tinagan mo. Giyaman kami, Apo Diyos, iti salunat, ken sirib na inted mo, kada kami, and salamat, ti kinaimbag mo, Apo Diyos. And tatangagon daway, we ask that may you give us wisdom and help us to set aside our burdens in life, set aside our concerns in our work, in our studies, so that we can focus to your word this morning.
Lord God, help us to understand what you want us to learn about resilience. We thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, very important to consider. Hindi po totoo yung sinabi ng kanyang mga kaibigan na deserve mo yan, Job, kasi baka may tinatago kang kasalanan. Meron kang good reputation, pero baka pag ikaw na lang mag-isa, meron kang kasalanan. Kaya ka nagsasuffer kasi kasalanan mo. But, to be clear, and dito po sa chapter 1, talagang pinaliwanag na Job did not suffer because of sin. Siya po ay nagpasailalim o nagpa-under sa God's sovereign initiative. And we can see, before we can see the reasons, ano ba ang God's initiative na sinasabi dito? We can see in chapter 1 verse 8. In chapter 1 verse 8, the divine proposal. Sinabi mismo ni God, ganun siya ka-proud kay Job. Ganun siya ka-confident na pag ito ay sinubok mo, kung ito ay pinahiram ko sa iyo, babalik sa akin. At hindi yan mag-compromise. Ganun siya ka-confident dahil nakita niya ang life ni Job, righteous and God-fearing. Si God mismo ang nag-propose kay Satan. Nakita mo na ba ang aking anak na si Job? Siya ay, dito po sa verse 8, wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Ganun po siya ka-confident. Ganun po ka-confident si God na i-propose na subukin mo ang aking anak na si Job. Second, in verse 12, the divine permission. Sabi niya po dyan, and the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. Pinahintulutan ni God si Satan na subukin si Job. But in number 3, in chapter 2 verse 6, merong divine perimeter na pinrovide ang Diyos. Sabi niya, sige, pwede mong kuhanin. Nasa sayo kung kukuhanin mo ang lahat ng kanyang ari-arian at lahat ng meron siya. Pero merong isang perimeter or limitation, which is, ano po yan? Huwag mo lang siyang papatayin. Yun lang po ang perimeter na binigay ni God nung pinayagan niya na si Satan ay subukin ang buhay ni Job. And next, the first reason for his trials is to reveal genuine faith. To reveal genuine faith. Pati si Satan, kung mababasa po natin sa chapter o sa book ng Job, pati si Satan, hindi siya believe sa kung anong meron si Job. Dahil, sabi niya kay God, kaya lang faithful sa iyo yan. Kaya lang righteous yan. Kaya lang God-fearing yan kasi binigay mo lahat sa Kanya. Kaya lang naman susunod sa iyo yan kasi meron siya nung kung ano ang meron siya. But, nung sinubok siya, tinanggal ang kanyang mga kayamanan, kanyang mga livestock, at pati kanyang mga anak, kanyang reputation, nakita at nagmaterialize yung isang reason, which is to reveal genuine faith
kahit wala na sa kanya lahat, kahit ang lalim ng suffering na napagdaanan niya, nakita ang genuine faith ni Job. Second is to refine character. Refine character. Kung titignan po natin, ano pa ang kailangang i-refine sa buhay ni Job? Ang ganda na ng pagkakadescribe sa kanya. Ano pa ang kailangang idagdag? But, within God's sovereign initiative, ginusto niya na ma-refine pa more ang character ni Job. Ibig sabihin, kung siya ay tinitingnan na as righteous, as God-fearing, kung mag-demand ang Panginoon na, can you do more for me? He can. And if that is His will, He will allow it in your life through trials. And last reason is to produce a human evidence. To produce a human evidence. Para saan po yan? Dahil para ipakita po ng Panginoon na si Job ay tao lamang din. Sabihin natin siguro kaya maganda yung story ni Job kasi meron siyang special treatment. But God allowed trials to happen in the life of Job to produce a human evidence or proof that this is all also applicable to humans. And ito ay pwedeng mangyari at gawin din ng isang tao. Dahil si Job, tao lang din, pero nakaya niya. Napakagandang encouragement para sa atin that si Job ay tao lang din. So, nakaya niya. With the help of the Lord, kaya din natin. With the help of the Lord. So, yan po yung tatlong reasons of his trials. So, what can we learn dito sa mga reason na to? First is, trials can shape us for growth. Key principles po na makikita natin dito. Trials can shape us for growth. Secondly, not all trials are caused by failure or sin. Some are part of God's process of growth for us. Hindi po lahat ng pinagdadaanan natin is dahil sa mali nating ginawa. Kaya minsan, yung mga bago pa lang na Christians, Lord, wala naman akong ginagawa, faithful naman ako sa iyo. Pero hindi ko maintindihan bakit gusto mo akong bigyan ng challenge sa buhay. So, yun po yung reality. Hindi lang tayo dumadaan sa mga storms in life because isa siyang punishment or consequences sa mga mali natin ginawa. But some are part of God's process of growth for us. And pangatlo po na key principle is trials develop perseverance, faith, and reliance to God. At isa pa idagdag natin. And very important po sa ating mga Christians, God has control of everything. I-embrace niyo po yan, panghawakan niyo po yan. God has a control of everything. He is the supreme authority that even Satan asks for permission para gawin niya ang isang bagay. So, magandang i-remind natin ang sarili natin. Ang isang bagay ay hindi mangyayari without the permission of God. Even Satan, hindi niya tayo kayang galawin without the permission of God. So, katulad ng kay Job, kung tayo ay susubukin ng kaaway, tayo ay itetempt, tayo ay susubukin, hindi yon dahil
kaya ni Satan. Kundi dahil yun po ay inalaw at may permission ng Panginoon because He is the supreme authority of everything. And next that we can see, secondly, the realities of Job's trials. First of all, sobrang unexpected, very sudden. Kahit hindi ka nakaprepare, pwede ka palang tirahin ng kaaway. But in fact, sa atin pong mga buhay, mas vulnerable tayo, mas makikita ng kaaway na, uy, pwede itong itest or pwede itong galawin kung tayo ay hindi prepared. Katulad sa nangyari kay Job, very sudden. Yun po ang reality ng pagsubok. Hindi siya magpapaalam sa iyo. Oy, dito, schedule mo ako. Next week, susubukin kita. Hindi po ganon. Hindi po nakaschedule ang trials in life. Kaya, katulad ng kay Job, makakarelate tayo. Bigla-bigla na lang dumadating ang mga pagsubok. Minsan hindi tayo prepared. Hindi tayo prepared. And our unpreparedness can expose our weaknesses. Makikita ng enemy na yung aspect na yon, yung part na yon ng buhay mo, ang titirahin ko kasi nakita ko, hindi ka naka-prepare. So what can we learn? To avoid exposing our weaknesses and strengthening our weaknesses, we must be prepared at all times. Hindi po magpapaalam si Satan kung kailan ka susubukin. But it is the reality. And ano po ang nire-remind sa atin? We must be prepared at all times. We must be consistent in reading our Bible. Our prayer life is consistent. And our relationship to God is deep. Secondly, reality sa nangyari kay Job. Swift. According kay Pastor Nelson, sobrang bilis na yung mga nangyari, parang isang idlap lang na parang kahapon lang nakikita ko to, kahapon lang meron ako nito, ngayon biglang wala. Ganun po kagrabe. Ibig sabihin, hindi lang minor ang pagsubok na napagdaan ni Job. Drastic changes ang nangyari. Hindi siya from 100, naging 90, naging 80. Hindi po dahan-dahan. Bigla na kinuha ang lahat sa kanya, except ang kanyang asawa. So swift and letter C, sequential. Multiple and continuous hardships at once. Grabe ang pinagdaanan ng Job. Sa atin pong mga Christians, sa ating daily life, sabihin natin, kaya kong harapin anumang pagsubok. Dumating ang pagsubok, kaya ko yan, pinaghandaan ko yan. Pero, minsan, hindi ka pa naka-recover, hindi pa tapos yung isang pagsubok, may dadating na naman. At may dadating ulit. 3 patong-patong na problema. Sige, kakayanin ko to. Lord, tulungan mo ako. Nakayanin ko to. Okay, praise God. Ang hirap na pinagdaanan ko, 3 sabay-sabay na pagsubok sa isang pagkakataon. Thank you, Lord. Tapos, kinabukasan, mabigat na pagsubok na naman. Kung tayo bilang mga human na may limited understanding and napapagod din in reality, Lord, ba't ako na naman? Lord,
Pwede, pahinga muna. Lord, dahan-dahan naman. Dito kay Job, hindi lang sobrang drastic, hindi lang sobrang sudden, sunod-sunod pa at patong-patong na pagsubok. Ito po yung reality na pagdaanan ni Job, that bilang isang tao, bilang isang may pananampalataya sa Diyos, kahit man mabilis, kahit man drastic, kahit man sunod-sunod na problema, Job was the human evidence that it is possible for us. Even considering these realities, tayo din po dumadaan sa mga ganyan. But God used the life of Job to prove that it is also possible for humans that have limited capabilities and understanding. And lastly, makita po natin yung response ni Job sa mga trials. Firstly, he adored God. Siya po ay naghihirap na nito. Siya pa rin ay may sakit nito. Siya ay nagluluksa pa lang sa namatay kahapon at nawala kahapon, may mawawala na naman ngayon. At may mawawala pa bukas. But here, in verses 20 to 21, kahit ano pang grabe ng kanyang pinagdadaanan, naalala pa rin niyang mag-worship sa Panginoon. Hindi niya nakalimutan ang Diyos at hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinisi because he also acknowledged God's sovereignty. Lord, dahil alam ko na ikaw ang may kontrol ng lahat. Dito po sa verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. He acknowledged that He is the one who is in control. Kung siya ang nagbigay, siya din ang kukuha. Siya ang nagdagdag, siya ang magbabawas. Ganon kalalim ang kanyang pag-acknowledge sa sovereignty ng Panginoon. And his third response is he affirmed his faith. Medyo namaktaw po tayo ng ilang chapters dito po sa verse 13, chapter 13 verse 15. Though he slay me, I will hope in him, yet I will argue my ways to face him. Nakita natin po dito yung kanyang devotion sa Panginoon at yung kanyang pananampalataya na sobrang lalim na kahit pa anong hirap, ano pang hirap ang pagdaanan ko, hindi ko kakalimutan na may relasyon ako sa iyo, Lord. Ganyan din po minsan sa ating buhay. Na pag sunod-sunod na yung problema, ang bigat na ng ating dinadala, nakakalimutan natin, ay, Christian pala ako. Lord, ikaw pala yung nagligtas sa akin. Lord, anak mo pala ako. Lord, may relationship nga pala tayo. Alam ko po, marami sa atin, at isa na doon ako, na may point sa buhay ko na parang nagalit ako sa sarili ko. Kasi, kung maalala ko kung paano ako nag-respond nung sinubok ako, kung ano, paano ko nalang pagsalitaan ang Panginoon. Minsan nasabi ko pa, Lord, seryoso ka ba? Gagawin mo sa akin to? To the point na nasisi ko na siya. Nakalimutan ko na yung mga ginawa niya para sa akin in the past. Nakalimutan ko na yung mga ginawa niya
sa mga tao sa Old Testament and New Testament, nakalimutan ko na meron pala kaming relationship. And I hope and pray, like Job, hindi po natin i-compromise ang ating relationship sa Panginoon. Ano man po ang mangyari. Bilang Christians, ano man ang ating pagdaan ng pagsubok, never natin kakalimutan na may relationship tayo sa Panginoon. Pag may times na sinisisi natin siya, nakakalimutan natin yung kanyang sovereignty. Minsan, pag nahihirapan na tayo, nakakalimutan na natin magpasalamat sa ibang bagay. Nakakalimutan na natin mag-worship. Nakakalimutan na natin i-appreciate kung sino siya sa buhay natin. But like Job, yung response niya, he adored God. He acknowledged God's sovereignty. And he affirmed his faith. Iniwala siya, ano man ang gawin sa akin ito, hindi mo ako makukuha sa Panginoon. Kahit grabe na yung kanyang pinagdadaanan. Nakakulungkot minsan, tayo konting temptation pa lang. Konting struggle pa lang. Nabibitawan na natin ang ating pagka-Kristiyano. Nabibitawan na natin ang ating pananampalataya. According to Pastor Nelson de Jesus, we should avoid negative responses such as anger, being doubtful, complaining and grumbling, despair, and exhibiting destructive behavior. Iwasan daw natin na every time susubukin tayo, mag-undergo tayo sa trial, magiging stumbling block tayo para sa ibang tao. Kita natin si Job. After ng lahat ng kanyang pinagdaanan, good story pa rin ang lumabas. And hanggang ngayon, nagagamit natin bilang encouragement para sa mga believers. Imagine kung nagpakita siya ng destructive behavior. Kung sa atin, sinubok lang tayo, kakaroon tayo ng behavior na makakapag-cause sa ibang tao na ganyan pala ang Christian, ganyan pala ang righteous, ganyan pala. Kaya may mga nagsasabi, kayo mga holy-holy kayo, pero pag ganun sinasabi sa atin, di ba? Kayo mga holy-holy, pero pag nakita mo sa labas, ganito, ganyan. Pero deep inside, ganito, ganyan. That's the reality. Pero we should avoid negative responses so that we will not cause something like that. Instead, we must adopt positive responses such as trusting God's character, promises, and purpose. Wag mo kalimutan kung ano yung ginawa niya sa'yo in the past. Kung ikaw ay pinagaling niya noon, siya din yung Diyos na magpapagaling sa'yo. Siya yung tutugon sa iyong pangailangan according to His will. Kung dumaan ka sa pagsubok, personally, na I can testify that kung meron kang problema dati, kind of problem na tinulungan ka ni Lord, maging faithful ka lang sa Kanya. Pag naka-encounter ka ng same problem in the future, ganun pa din ang magiging pag-respond ng Diyos sa atin. Many times, meron nang nag-try na sirain ang aking pangalan. Siraan ako para wala na akong maiharap sa tao. But I trusted the Lord. Lord, you know the truth. At alam ko na ikaw ang magpo-protect ng aking pangalan. Ikaw ang magpo-protect ng pangalan mo na nasa akin.
And the Lord delivered me from that challenge. And then, few years ago, I experienced the same thing. How did I respond? Lord, ginawa mo na to noon eh. Hindi na ako mag-aalala. I just need to be faithful to you dahil alam ko na ikaw ang magpoprotect sa akin. Bakit? Kasi ginawa mo na sa akin yung dati. So, we must adapt positive responses such as God's character, promises, and purpose. Kung sinabi niya na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, kahit pa sa trials yan, totoo po yan. Always adapt positive response. And in conclusion, trials and sufferings are inevitable in our lives. Hindi po talaga maiiwasan. Kahit anong gustong gawin natin. Makakatakas lang po tayo sa problema pag andun na tayo, kasama natin ang Panginoon. Pero habang nandito tayo, gusto niyang i-enjoy natin yung process of growth na prepare niya sa atin. Hindi niya yan prepare para planuhin niya na susuko ka. Prepare yan ng Panginoon because He wants you to undergo in His process of growth. So that your growth will produce a human evidence and a good story that can be shared to other people. Can you imagine yung buhay mo nakasulat na sa libro? Katulad nung sinabi sa Sunday School kanina, paano magiging history ang buhay ng isang tao? Either good or bad or ugly. Meron tayong ugly stories na hanggang ngayon, kahit ginagawang joke ng iba, maalala natin kung ano yung ginawa. Nasa libro din naman, pero ugly nga lang. Pero, God wants us to undergo. God wants you to undergo in His process of growth so that your story can be used to encourage other people. Ito po, our conclusion. Trials and sufferings are inevitable in our lives, but how we respond is what truly matters. Remember that the way we respond to these trials will greatly affect our relationship to God and to the blessings that He will allow in your life. And as we close, like Job, considering the realities in life, we can be hurting and worshiping at the same time. Katulad ni Job, kahit nasasaktan na siya, kahit nahihirapan na siya, he still chose to worship God. Hindi niya nakalimutan na magpuri sa Panginoon. Dapat to maging ganyan din tayo. Secondly, we can be struggling and not compromising. Pwede pala kahit nahihirapan tayo, tumadaan tayo sa mga challenges, hawak pa rin natin ang ating relationship kay Jesus Christ. Hindi, basta pag nahirapan tayo, Lord, dyan ka muna. Ako muna ang bahala. And lastly, we can be suffering and be encouraging at the same time. Kahit tayo ay naghihirap dumadaan sa pagsubok, pwede pa rin tayong maging encouragement para sa ibang tao. How? The way we respond to these trials. For our application, trust God's process and not our own. Imagine kung si Job,
Hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon at siya ang gumawa ng sarili niyang paraan. Wala tayong kwentong pag-uusapan ngayon. Wala tayong encouragement na mapapag-usapan ngayon. At higit sa lahat, nasira ang kanyang relationship kay God. So, we must trust God's process and not our own. Next, avoid negative responses in times of trials. Imagine na bawat response na gagawin natin can have an effect to the people around us. Parents, kung paano natin tignan, nakita ko din po ito sa parents ko at sa iba pang mga auntie at members namin dati. Parents, kung paano po tayo mag-respond sa mga trials, nakikita din po yan ng mga anak. At maybe, kung sila ay dumaan sa ganung pagsubok, yun lang ang meron sila. At most likely, yun ang magiging pag-respond din nila. So, important sa family, even children, katulad ko. Very important, kahit nasaan man tayo, to avoid negative responses in times of trials. Baka mamaya, aya ka ng aya doon sa classmate mo. Tara, mag-church tayo. Tara, mag-prayer meeting tayo. Tara, mag-student hub tayo. Pero hindi siya sasama sa'yo kasi nambubuli ka. Nag-cheat ka. Dumaan ka sa problem, nahirapan ka, nagmura ka, or negative yung naging response mo. So, let's be careful and avoid negative responses. And lastly, find strength in God. Like Job, wala na siya ibang pagkukuhanan ng lakas. Paano pag dumating sa point na ikaw na lang at ang Panginoon? Paano pag dumating ang time na wala nang tutulong sa'yo? Lahat sila busy sa kanya-kanyang burdens. Lahat sila walang space sa kanilang sarili para tumulong. Kanino tayo huhugot ng lakas? Yan nakikita natin. Para kanino ka bumabangon? Kasi gusto ko. Para sa pamilya ko. Kanino ka kumukuha ng lakas? Sa mga anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko. Pero pag dumating ang point na kayong dalawa na lang ng Panginoon, wala tayong ibang pagkukuhanan ng lakas. Nag-agree tayo kanina, remember, we have weaknesses. We have limited capabilities. Therefore, saan tayo hahanap ng pagkukunan ng lakas? Walang iba kundi sa Panginoon. God wants to produce a story through your life. A good story through your life. It is up to you if you will let God to produce a story that can be easily forgotten. A story that reminds of ugly things. Or the kind of story that will make a positive impact to other people's lives. Lord, we thank you for this time that we have been reminded that, like Job, we must continue to be faithful to you. We must not compromise or surrender our relationship with you in times of trials. Lord God, help us to find strength in you always and trust in your sovereignty, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us that you are the supreme authority. You have control over everything. We thank you, Lord God, for your word. This we ask in Jesus' name. Amen.